Narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Anti-fake news bill. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Mabigat na multa at kulong ipapataw. Anti-fake news bill ang pinagtibay ng Kamara sa ikalawang pagbasa upang masugpo ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Sa ilalim po ng Digital Media Anti-False Information Act o House Bill No. 9465, magiging mahigpit ang bansa laban sa disinformation. Si House Majority Leader Sandro Marcos ang isa sa mga pangunahing may akda ng panukalang ito. Ayon sa kanya, ang maling balita ay balita ng pambansang seguridad. Sa makatuwid, nais ng batas na panagutin ang mga sadyang nanlilinlang sa publiko. Hindi layunin ng panukala na patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan. Gayunpaman, layo nitong protektahan ng mga mamamaya mula sa mapanirang destabilisasyon. Mabigat na parusa ang kakaharapin ng mga mapapatunayang guilty sa pagkakalat ng peking balita. Ang mga lalabag ay maaaring mabilanggo mula 6 hanggang 12 taon. Bukod dito, magbabayad din sila ng multa ng 500,000 pesos hanggang 2 milyong piso. Sa kabilang banda, mas lalo pang pabibigatin ng parusa para sa ilang sektor. Kabilang dito na nga ang mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng media. Kasama rin sa babantayan ng mga social media influencer na may malisyosong intensyon. Dahil dito, maraming nagkakalat ng peking impormasyon ang tiyak na masasampulan sa oras na maging ganap itong batas. Dahil lumusot na sa ikalawang pagbasa, may mga hakbang pa na kailangang daanan ng panukala. Una nga po dito, sasalang pa ito sa ikatlong pagbasa para sa pinal na pag-aproba ng mga kongresista. Pagkatapos nito ay dadalhin ang dokumento sa Senado upang talakayin ang kanilang sariling bersyon. Pag-iisahin ang dalawang bersyon bago ipadala sa Malacanang. Sa huli, itaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan upang ito ay maging opisyal na batas.